Magandang araw mga kaibigan. Dumarami ang iba't ibang sektor ng sosyudad na nagpapahayag ng galit, pagkadismaya sa nangyari itong ginawa ni Congresswoman Franz Castro na ipinakulong niya si Atty. Zulueta Lopez. Pinaka-latest is ang 75th Infantry Battalion, Army Battalion na nakabase dito sa Davao Region. Nagpahayag ng pagkadismaya at galit. Okay, panoorin natin itong video na ito. Magmagaling ka man sa Kongreso, titiyakin ng maraming tao na pagbabayaran mo ang pagiging kriminal mo, Castro. Ito ang naging iisang panawagan ng maraming Pilipino na tuluyan ng makulong at maghimas ng rehas ang Teacher Party List Representative na si Franz Castro matapos patunayan ng Davao Court na convicted ito sa kasong child abuse at ilang pang mga akusado kasama ang dating congressman na si Saturo Campo. Isa sa pinaka-kontrobersyal na mambabatas ng House of Representatives na si Teacher Party List Representative Franz Castro ang ngayon binubulabog ng maraming Pilipino dahil sa pagkaka-contempt nito sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulueta Lopez, isa sa mga veteran lawyer at investigator ng Ombudsman ng Mindanao. Marami sa kanila ang tila hindi makapagpigil at halos mura-murahin online ang nasabing representative ng Teacher dahil sa kanyang pagyayabang sa Kongreso. Ngunit kapalit ng kanyang tila kahambugan na ipinakita sa publiko, bumuwelta na ang 75th Infantry Battalion ng Philippine Army at dito'y pinatunayang dapat maghimas na ng rehas si Franz Castro dahil sa pinal na desisyon na ibinaba ng Davao Court laban sa kanya at kay Saturo Campo matapos mapatunayan na totoo at ito'y umabuso ng karapatan ng mga bata. Sa isang pahayag, nanindigan ng 75th Battalion ng Philippine Army na hindi dapat pinalalagpas ng pamahalaan ng mga ganitong klaseng aktibidades ng tila nagpapakilalang representative sa Kongreso, gayong ito pala ang isa sa mga frontrunners ng mga rebelding grupo sa Kongreso. Sa katunayan, inilabas na ng 75th Infantry Battalion ng Philippine Army sa kanilang official Facebook page ang opisyal na video kung saan tunay na magdidiin sa pagiging convicted criminal ni Franz Castro. Ayon sa inilabas na ebidensya, tila kumpirmadong sinubukang itakas ni Castro at Saturo Campo ang mahigit sa 12 batang lumad sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Ngunit nakalaboso sila ng otoridad maging ng mga pulis kaya't humantong ang lahat sa isang presintong harapan. Ayon mismo sa official Facebook post ng 75th Infantry Battalion Philippine Army, let us watch and listen to Baby Larly Bayaw as she scolded Saturo Campo and Franz Castro when they were caught snatching away more than a dozen lumad children in Talaingod in 2018. Bailey Bayaw is the matriarch of Manobo tribe of Talaingod. CBP-NP NDF exploitation of lumad children is real. Please share so that people may be enlightened. Unquote. Ayon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, totoo at hindi imbento ang mga akusasyon laban kay Castro, kaya't hinatulan na itong guilty sa kaso ng child abuse sa Davao Court, kung saan dito'y nahuli sila ni Saturo Campo na sinubukang itakas ang higit sa 12 batang lumad sa munisipyo ng Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Isa pa sa mga shocking revelation, maging ang kilalang humanitarian lawyer at nagpakilalang dilawan na si Atty. Maria Cristina Conti ay naniniwalang dapat ang taong minsan nang na-convict na kriminal dapat magkulong na at maghimas ng rehas. Panoorin ang buong video kung saan kinilabutan. Okay, so itong 75th Infantry Battalion, if I'm not mistaken, if my memory serves me right, sila yung nakahuli. Yung grupo ni Castro at Ocampo nung dalhin na nila ang mga lumad at tutubong bata sa isang lugar para
turuan na lumaban sa gobyerno. Kaya nasa kanila yung video at yun, in-upload nila sa kanilang official social media accounts. So, yun po ang malakas na ebidensya. Kaya ang korte, yung Regional Trial Court ng Davao City is nagdesisyon na guilty sila ng child abuse, kidnapping. Ako, personal akong naka-experience niyan nung nasa serbisyo pa ako. Dito ako, this is Davao del Norte, ano? Kami naman, na-assign ako mostly sa Agusan and Surigao. Nung kapanahonan namin, grabe talaga ang panliling lang ng mga makakaliwang grupo sa tribo. Nung una, napaniwala nila, itong makakaliwang grupo, napaniwala nila ang tribo na tutulungan sila nitong makakaliwa, tutulungan nila ang tribo para makaiwas sa mga exploitation, pinalabas nila ng masamang gobyerno, kaya sumuporta ang tribo sa kanila. But unti-unti, na-realize ng tribo na niloloko lang sila nitong mga makakaliwa. So, naabutan ko na sa aking area of responsibility sa Agusan del Sur and Surigao, maraming eskwelahan na na-establish doon sa mga liblib na lugar. Eskwelahan. Tinuturuan ng mga bata. Kaya lang itong mga eskwelahan na ito, hindi accredited sa gobyerno, sa DepEd. Sila-sila lang, itong mga kaliwa ang nagtuturo. At ang itinuturo sa mga bata, yung kasamaan ng gobyerno na dapat labanan. Kaya ang mga bata magagalit talaga sa gobyerno kasi yun ang itinuturo. Kaya bata pa lang, uso sa mga kaliwa, minor de edad, humahawak na ng armas. So, nilabanan namin yan, in-expose namin, pinaliwanag namin sa mga tribal dato at dumating ang panahon, nakaunawa na ang mga dato. So, nung naintindihan na ng mga tribal leaders nila na niloloko lang sila, yung mga tribal leaders na ang mismong nag-abog, ayaw na namin sa inyo, umalis na kayo dito. Ganun po ang nangyari. So, sa aking experience, nung ganun na ang nangyari na ang mga tribal leaders na ang nag-abog, pinapaalis na sila, ako ang pinalabas na masama. Ako daw ang nag-exploit sa mga tribal people at kinasuhan ako ng human rights violation sa Commission on Human Rights. Mabuti na lang, due process, ang mga tribal leaders nagsalita, nagsubmit ng affidavit, nagpunta sa Commission on Human Rights at ikwento nila yung totoong nangyari na ako ang nakatulong sa tribo. Na wala akong ginawang masama sa tribo, kundi tulungan lang sila. Nagpaliwanag and then tinulungan sa physical na kalagayan. Nagpatayo ng pabahay, nagbigay ng mga livelihood, hanggang na-clear yung aking human rights cases sa Commission on Human Rights. Ganyan po ang kalakaran. Kaya panahon ni PRRD, binanya, nagkaroon siya ng order na i-close lahat ang mga eskwelahan ng lumad sa mga liblib na lugar na ang nagpapatakbo yung makakaliwa. Kaya diyan ako bumilib sa kay PRRD, yung action man talaga. So, ito na yung 2018, itong nahuli yung grupo ni na Castro at Ocampo. Ito na yung nagsimula yung kampanya ng gobyerno na ihinto ang mga eskwelahan. So, nung nahinto na ang mga eskwelahan, itong mga kakaliwa, yun na, dadalhin na ang mga bata galing sa tribo, dadalhin na sa ibang lugar. Kasi huminto naman yung eskwelahan, hindi na sila makapagturo. Yung turuan ng mga bata na magalit sa gobyerno. Kaya nahuli sila. At yan, may video nga yan, medyo napanood ko na noon. Sayang, hindi ko na naitago, hindi ko So, salamat sa 75th Infantry Battalion. Ang tanong, dapat bang makulong
itong nagmamagaling na kongresista, bahala na ang ating korte. But meantime, ipagdasal natin si Attorney Zuluica Lopez na tatagan niya ang kanyang kalooban. Nakakulong siya ngayon hanggang Lunes pa ang kanyang paglabas. Samahan natin siya ng dasal. Mabuhay ka, Attorney Zuluica Lopez.